Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Senator Bato de la Rosa. 1 hour ago. Sabi niya, I don't care if this post is AI generated or Manobo generated because I am not after the messenger. I am after the message. So please don't shoot the messenger without reading the message that he delivers. Okay. So, isinare ni Senator Bato ang post ni June Abilino, isang Katoliko who happens to be a Manobo member who lives in Manila. Reaksyon niya ito sa mga pahayag ni Archbishop Sok Villegas tungkol sa impeachment ni BP Sara na sinabi ng Arsobispo na kasalanan sa Diyos yung ginagawang delay o hindi pagtuloy sa impeachment ni BP Sara. Okay, so ito ang post ni June Abilino. Basahin ko, napakaganda. The cardinal sin of Archbishop Sok Villegas. Cardinal sin. Dear Archbishop Sok Villegas, as a Catholic, I am deeply concerned about your latest statement on BP Sara's impeachment case, saying that delaying or aborting it is a grave sin. Hence, those millions of Filipinos supporting its demise at the Senate are grave sinners. So, nahahati ang taong bayan tungkol sa impeachment. Kagaya ninyo nanonood sa akin, ayaw nating matuloy yung impeachment trial kasi nga defective. Sinusuportahan natin yung desisyon ng 18 senators nga ibalik para ayusin nila yung defects. So kung ang sinasabi ng Arsobispo is kasalanan yung pag-delay, tayo makasalanan na rin ba? Ang ganda ng punto nito si June Abilino. While I hold your statement with high respect, I find it contemptuous given your wanton disregard of the facts that gave rise to the case of the demonic intention embedded thereon, which polarized the country like never before. It is disheartening that you recklessly condemn those who disagreed with the impeachment without hearing their side, and instead you expect them to swallow hook and line and sinker your statements which we abhor with disdain. If you care to remove from your head for a bit the saintly yet biased headgear, you will find out that the motive behind the impeachment case against the BP is political in nature and is driven by greed for power of some quarters with intent on self-preservation. It is a public knowledge that Speaker Romualdez wants to run and become president of the country in 2028, and his cousin PBBM, the current president, is supporting him. Obviously, this is part of their grand design to perpetuate the Marcos family's grip for power in order to shield PBBM from any reprisals post his administration for his crimes during incumbency, particularly in causing your country's coffer to bleed seriously. So, itong punto ni June Abilino, yung real motive sa impeachment, ito na yung speech ni BP Sara sa Senado na amin natin ang totoo, gusto nyo lang tanggalin si BP Sara through impeachment dahil sa ambisyon ninyong magpresidente sa 2028 dahil ang malakas na kandidato si BP Sara. Ganon, prangka-prangkahan si Senator Amy. At ito rin ang sinasabi ni June Abilino na tingin ng karamihan, yun nga, it's a politically motivated charge. Itong impeachment kay BP Sara. The only blockade to their evil plan is BP Sara Duterte, who is loved by the Filipino people, as evidenced by her skyrocketing approval and trust ratings, as opposed
to PBBM and Romualdez free fall, plunging figures down to the gutter. As of today, she remains the only contender for presidency, with the rest appearing as mere nuisance. Hence, the need to remove her through impeachment, where a penalty of perpetual disqualification to hold public office can be imposed. It is therefore obvious that the impeachment case is a playbook of PBBM and Romualdez, who are now in cahoots with the bribe, with favors left, right, pink, yellow, and red, and all colors of different aggravation in our country's political spectrum, thus enjoying the benefits of malevolent existence in the word synergism. So, Speaker Romualdez used the Congress power of the purse to buy the support of nearly 300 congressmen into signing complaint against the BB by short of circuiting the procedures and other abracadabra, and hence an impeachment complaint saddled with legal infirmities, which has just been brought by the 18 gallant senator warriors to its funeral, awaiting its burial come the 20th Congress. Okay, so sinasabi ni June Abilino na yung perma ng more or less 300 nga congressman na bribe sila as alleged by Congressman Toby Chanco. Payag niya na para marilisan sila ng pundo. So, sinasabi din dito ni June Abilino na bakit hindi kayo nag-ingay yung PhilHealth? Bakit hindi kayo nag-ingay sa 25 most corrupt budget in history? Bakit ito lang pinupuntirya yung 125 million confidential funds ni BP Sara? Yun, yung summary ng kanyang medyo mahaba ba itong ano? So, punta na lang ako sa last paragraph ha. As a devout Catholic, sabi niya, Senator Judge De La Rosa declared during the open impeachment court proceedings that he sought the guidance of the Holy Spirit before making the decision. Ito, sinasabi niya na as a Catholic, si Senator Bato De La Rosa nagdasal din at tinulungan siya ng Holy Spirit para magawin at nanalo yung amended motion. So, ibig sabihin, will of the majority. Yung nangyari kasi 18 senators ang nag-decide. So, pahinomdom lang sa mga padre. Kung maghinulsol mo sa inyong mga nahimo, palayo lang gamay sa tiilan sa krus, kay basin masipaan mong Jesus. I am sure, naglungkot-lungkot na siya sa kalagot sa inyong mga kabuang. Respectfully yours, John Abilino, Manobo Catholic from Manila, Davao Occidental. Yan. So, salamat kay John Abilino. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa Tribong Talandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para maayos ang mga sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin ninyo ang video na ito. Karon mo na ni ang balay ni nanay sa natagaan na mo og yero. So dako na gid kaayo ang buslot sa iyang atop. So mo na gid ni siya. So karon gitagaan ni namo siya og yero para nga mapulihan ang iyang atop. O karon mo na ni si nanay ang natagaan na mo og yero. O gitabangan lang ni siya sa iyang anak kay usa ni siya ka balo og tigulang na pod siya. O gitabangan lang ni siya sa iyang anak. Inabangan para O karon na nay pila na siya katuig ang imong atop nga yero? mga 30 na to. 30 na katuig. So pila na sad katuig na nay sa imong pagkabalo? Kapin na sa tulo ka to. Kapin na tulo katuig. Oo, so
inani na ang itsura sa atop ni nanay ay 30 na daw ni ka tuig. So dako na gid kaayo ang buslot. Salamat to Ginoo, matabangan ang sin, nangyari ko di kakaya sa balay ko, mapandayaan ko, tapos katiro lang ko. So si nanay dili siya kabalo nga magbisaya, so talaan dig siya. Ang pasabot ni nanay nga salamat daw sa Ginoo ug sa nagatan-aw sa video kay siya dili naman niya makaya nga sa pagpalit og giro, bisan pa nga tigulang na siya ug balo na siya. So nagpasalamat siya sa Ginoo nga natabangan siya og giro. Kay pila na day nanay imong edad? Si Tinta, Si Tinta. Oh, so pila ang imong anak nanay? pito ni meron din sila na kapok. 5. Oo, so dili ka nanay makasabot kayo og Bisaya, talaan dig ra ka. Oo. So salamat kayo nanay.